Let us all remember that we are in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O dear Jesus, I humbly implore you to grant your special graces to our family. May our home be the shrine of peace, purity, love, labor, and faith. I beg you, dear Jesus, to protect and bless all of us, absent and present, living and dead. O Mary, loving Mother of Jesus and our Mother, pray to Jesus for our family, for all the families of the world, to guard the cradle of the newborn, the schools of the young and their vocations. Blessed Saint Joseph, holy guardian of Jesus and Mary, assist us by your prayers in all the necessities of life. Ask of Jesus that special grace which He granted to you, to watch over our home at the pillow of the sick and the dying. So that with Mary and with you, heaven may find our family unbroken in Sacred Heart of Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. What time is it? It's Family Quality Time! Your family family companion! Magandang gabi po. Ako po si Iris Duran. At ako naman po si Gerard Duran. Yan. So, let's greet our live viewers, pati na rin ang mga family organizations na kasama natin, Tatay. Okay, let's greet. Binabati po namin ang mga members na Couples for Christ, Missionary Families of Christ, Familia Community, Bukas Loob sa Diyos, at Family in Life Workers. Yan. At sa Sokom ng iba't ibang parishes natin. Ayan. Ganyan din po sa Worldwide Marriage Encounter, Catholic Parents Association, Heartbeat International at BCBP. Ang Family Quality Time ay pinapalabas din every Tuesday sa Radyo Totoo 95.9 tuwing hapon, sa Radyo Maria Philippines every second and fourth Sunday. Mga kalakbay, meron na rin pong YouTube channel, kaya please like, share, and subscribe to Family Quality Time. Yan. So, for tonight po, ang topic natin ay sacramentals, meaning, purpose, and proper use. So, wag na po natin pahabain pa ang intro natin sa ating suking panauhin. He is the parish priest of Our Lady of Peace and Good Voyage, parish in Lodlod, Lipa City. Siya rin po ang chief exorcist
ng Archdiocese of Lipa, Reverend Father Joseph Mendoza. Good evening po. Hey, welcome back, Father. Thank you, Iris. Thank you, Gerard. At magandang gabi po sa lahat ng ating viewers and followers. Salamat din po sa pag-imbita po sa akin muli sa gabing ito. Welcome back po. Tayo ulit, Father. Let's go Father, straight to the questions na po. So, Father Jojo, ano po ba yung tinatawag nating sacramentals? Maaari po ba kayong magbigay ng halimbawa? And ano po ba ang meaning at purpose ng mga sacramentals na ito? Ito po ay tinatalakay sa ating katisismo. Pag tinignan po natin yung aklat ng katisismo, yung pong CCC, Catechism of the Catholic Church, makikita po natin ito sa Section 2, Chapter 4, Article 1. Okay? Parang abogado ano? At dito po sa pagtatalakay ng ating aral Kristiyano, ay nakakatuwa po sapagkat makikita mo yung kahalagahan ng pagkaintindi sa sakramento. Kasi nga naman, pag pinakinggan mo, sacramental, sakramento, magkatunog, konti lang diferensya sa spelling, ano? So may hawig po kasi ang sacramental kaysa sakramento. So ano muna yung sakramento? Di ba? 7 yon. Ang sakramento ay sacred signs instituted by Christ which has power to give grace. Siya ay mga banal na tanda, itinatag ni Kristo para saan? Nagbibigay ng biyaya. Ayun, yun yung mga basic. So, kaya mahalaga pong malaman yun dahil doon may hawig ang sakramental. May hawig siya sa sakramento. Kaya pala halos magkatunog talaga. So, ang sakramental naman ay mga banal na tanda na itinatag naman ng simbahan. Meron din po siyang tinatawag na spiritual efficacy. Ibig sabihin, may bisa, may kapangyarihan na magdala ng blessing, pagpapala, ng magandang disposisyon sa isang mananampalataya o sa isang pamilya o sa isang lugar. Kaya napakahalaga din kung inyong wawarin. Halimbawa, madalas nating nakikita blessing ng sasakyan, blessing ng bahay, blessing ng grocery. At sa aming mga exorcist, nagpapabless pa kayo ng tubig, oil, medals, scapulars, o asin, kandila, bell, ayan na. So, maraming magagandang halimbawa, ano? Pero pwede rin namang i-bless ang tao. Father, birthday ko, Father, anniversary namin. O, di ba, pamilyar tayo dyan. Pwede rin namang ipabless ang lugar. Father, pabless ng bahay, pabless ng classroom, pabless ng office. Things like that. Yun po yung mga tinatawag nating sacramental. Great, thank you, Father. Now, the CCC or the Catechism of the Catholic Church has identified 3 distinctions among sacramentals: blessing, exorcisms, and forms of piety and devotions. Pwede niyo po bang i-explain ito further sa amin? Ang blessing, nabanggit na natin, na napaka-familiar sa ating lahat, napakahalaga po niyan bilang isa sa mga tinatanggap natin o aktibidad natin sa simbahan dahil nagdi-dispose ito sa atin para lalo tayong maging banal, para lalo tayong dispose sa pagtanggap ng mga sakramento. Halimbawa, pag magsisimba ka, iba yung nararamdaman mo kapag ang pare nakita mo na nagbe-bless na sa'yo, okay? Kapag sinabi ng paring pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, di ba halimbawa tapos na yung misa, aalis ka ng misa ng pakiramdam mo. Talagang may kabanalan na dumagdag sa'yo. Nararamdaman mo yon. Ganon din sa iyong sasakyan. Kung yung sasakyan mo ang pinablesan or sa iyong bahay. Tulad na nabanggit natin, pwedeng tao, pwedeng lugar, pwedeng bagay. So, ito naman pong sinasabi nating exorcism na particular talagang binanggit sa bilang isang kategorya o klasifikasyon ng mga sacramentals ay ang definition naman po niyan kapag ang simbahan ay opisyal na gumamit ng dasal upang utusan at napalayasin ang demonyo, yan naman po yung tinatawag nating eksorsismo. Na pag naman nandyan ang demonyo, syempre magulo, marumi ang pakiramdam mo, at hindi ka mapakali, at mapanganib.
So lahat ng negative mararamdaman sa isang bahay o sa isang tao o sa isang lugar. Kung kaya, kung ang dahilan ay nandun pala ang demonyo, kailangang linisin muna kung bagay yung lugar na yon o yung tao na yon o yung tahanan na yon. Paalisin muna yung intruder. Paalisin muna yung invader na masasamang espiritu at yan, para malinis. Paalisin yung marumi. So yun naman yung tinatawag nating exorcism. Yun naman pong mga pious exercises or piety, okay? Tinatawag natin mga devotion. So, halimbawa, yung ating mga Stations of the Cross, pagdarasal ng Rosary, kaya yung ating mga devotions, hindi niya matatapatan ang misa sapagkat laging ang sakramento tulad ng ginamit na nga nating background kanina ay napaka-espesyal, hindi mapapantayan, at hindi niya kailanman pwedeng maungusan or mahalinhan ang sakramento. Nakakatulong lamang ng mga ganitong bagay na binanggit natin upang lalo tayong makadispose, makapaganda ng sarili para sa pagtanggap ng mga sakramento. Ayun po ang mahalagang mga bagay-bagay na isaalang-alang para maunawaan natin ang significance ng mga sakramental. Thank you, Father, for explaining it further sa amin. So, Father, kailan at anong mga pagkakataon po natin pwedeng gamitin ang mga sacramentals? Specifically po, ang exercise salt, oil, and water at relics. Anytime, pwede po nating gamitin yan. Pero napakaganda po ng tanong dahil maraming practical considerations. Halimbawa, ang tubig, exercise oil or blessed oil or holy water, exercise water or blessed or holy water. Pwede rin namang doble exercise and blessed water. Pwede rin naman, meron pa tayong tinatawag na epiphany water. Iba pa rin po yon. Lahat po naman yan ay ginagamit ng pare pangbabasbas at yan po ay kinatatakutan ng masasamang espiritu. Kaya kapag nagsagawa ang isang exorcist ng pagpapalayas ng masasamang espiritu, magagamit niya po yan, pero pwede nyo rin pong gamitin anytime. Pwede ninyo pong iwisik. Make sure lamang po na may dasal. Ang napakahalaga pong pastoral reminder dyan, pastoral note, hindi po yan anting-anting. Hindi po yan pampaswerte. At ibig sabihin din, hindi po dapat superstitious. Anong ibig sabihin ng hindi dapat hindi superstitious? Hindi yung, porke may nakasabit na rosaryo sa kotse mo, ay ligtas ka na sa aksidente. Kung ikaw naman kaskasero. Eh, hindi porke may dala kang medal ni Saint Benedict, hindi ka natatabla ng bala kung palaaway ka naman at ikaw naman itakaw disgrasya dahil ikaw sabihin natin basag ulero. So, hindi yan anting-anting na tatalab at tatalab by itself. Ang mahalaga pong ipaalaala natin sa ating viewers and followers, tuwing gagamitin natin yung holy oil, salt, holy water, medal of Saint Benedict, and many others, ang dapat po dyan ay may dasal. Meron po tayong darasalin na panalangin at sila po'y nagpapaalaala rin sa atin ng pagdarasal. Dahil total, kapag tayo ay nagdasal, nakakaroon tayo ng connectivity with the Lord. And with the Lord, doon ang gagaling lahat ng proteksyon at lahat ng lakas na kailangan natin. Tama. Father. Okay, next question. Ano po ba ang nagagawa ng mga sacramentals like crucifix, sacred images, rosaries, blessed candles at home and sa mga family members living in that home? Salamat po sa tanong dahil kaya napakaganda po nung tanong, very specific and nagbigay na rin ng magaganda pang added examples above dun sa na-mention na natin. Tulad ng binanggit niyo yung mga crucifix and holy pictures, stampita. Kasi ganito po yan eh. Kaya po nagandahan ako sa tanong na yan. Minsan po, kung hindi man minsan, madalas, kaming mga pare, tinatawag kami para pumunta sa isang may sakit. Halimbawa, yung sick call na tinatawag. So, kunwari,
Hindi naman ito kunwari lang, kundi talaga nangyayari. Pagpunta namin sa bahay nung may sakit, kuminsan naaawa ako. Bakit? May sakit na nga, taon nang binilang, nakaratay sa higaan, bedridden. So, ang mata nung may sakit, syempre, ang nakikita niya lang, puro kisame, di ba? Imaginein mo, ikaw kaya yung nakahiga. Ang makikita mo, puro dingding. Tapos, yung dingding, yun ang ibig ko sabihin yun. This is what I'd like to point out. Sana man lang nilagyan ng crucifix. Eh, ang makikita mo, mga poster ng basketball player, poster ng K-pop star, o kung minsan kung ano-anong mga horror, o yung ano-anong mga, ano lang mailagay lang na dekorasyon. At kung minsan pa, mga Buda-Buda, mga pampaswerte na hindi naman natin kailangan, and it's really not doing any good to us, to our family, to your families, and the members of the family, and to the home, to the house itself. So, sana man lang, ang point ko, yun namang may sakit. Ang nakikita naman sana niya sa dingding na kanyang nakikita, nakakapagdasal naman siya man lamang kung may crucifix or holy pictures. At tama rin yung tanong, at dagdag na rin dun sa tanong, napakaganda pong practice na makagawian natin na kapag po tayo ay mayroong mga sacramentals, yan nga, crucifix, imahe ng mahal na birhen o ng mga santo, Divine Mercy, Sacred Heart, pictures or imahen, publisan po ninyo. Publisan po ninyo. Kasi yun nga yung nabanggit natin kanina, di ba? Blessing, yung unang uri or kategorya ng sacramentals. So, publisan po ninyo dahil doon nga siya nagkakaroon ng efficacy o nung sabihin natin, nung talab, nung power, nung bisa. Okay, so important pa-bless sa pare, other sa pa-bless sa Sa pare. pare. Sa pare. Okay. Father, paano po ba i-safe keep ang mga sacramentals? At ano po ang pwedeng gawin kapag nasira na or damaged or worn out na po ang mga ito? Ingatan talaga dapat kasi considered na mga sacred yan, banal yan. Kasi ang pag sinabi kasi nating blessing, na blessan, alam natin hindi na ordinaryong picture yan or larawan yan. Yan ay nakadedicate na kumbaga sa Panginoon, or ang ibang term kasi pag sinabing banal, it is nakabukod para sa Diyos. So, katulad ng kapag bineblesa ng simbahan, kapag bineblesa ng altar, sama na rin natin kapag bineblesa ng inyong bahay. Babagay ba naman na kakabless lang ng bahay ninyo, halimbawa, nag-aaway na agad yung mag-asawa? Hindi ba Yes. kaya bineles yung bahay nyo? Na-bless niya, blessed place na siya. Ibig sabihin, nakabukod na siya, hindi na siya ordinaryong basta bahay. Not because of how it looks, not because of the luxurious furnitures, not that, kundi dahil siya ay nablessan, it is somehow reserved for the Lord. Ibig sabihin, nakabukod na siya sa Panginoon. Kaya, hindi na babagay na ang bahay na yan ay maging bahay na ang nakatira dyan murahan ng murahan or awayan ng awayan o nagsasakitan. Di ba? Kasi nga sabihin mo, kakabless lang ng bahay natin, nag-aaway na kayo. Di ba? Parang gano'n naman yung sasabihin sa'yo. Kaya, talagang ibinubukod mo yung bahay para sa Diyos, and in that way, nagiging banal yung bahay kasi nakabukod siya para sa Diyos. Hindi siya para sa kung ano paman. Okay? And in that way, nananatili doon ang presensya ng Diyos sa bahay na yon or sa bagay na yon. Image, kaya nga sabi natin kanina, pablesan. Pero kaya maganda yung tanong, madalas din kasi yung itinatanong, iningatan naman po namin, Father, nabasag. Nagmukhang nakakatakot na wasak na yung mukha nung imahen or naputol na yung kamay. So it doesn't serve its purpose. And with that, pwede po siyang palitan at pwede po siyang i-dispose. At meron pong proper disposal different from that of proper disposal of occult materials. Na yun naman sa ibang usapan naman natin pinag-uusapan yon sa mga kaso naman yun ng eksorsismo or ng mga
intrusion or infestation. Pero Yes. dito, pinag-uusapan natin mga banal na objects na blessan na dati, let's say nasira, or kung picture, inamag, or nabasa ng ulan, so nagmapamapa na siya, hindi na picture, hindi na larawan ng banal ang nakikita mo, parang nakakatakot na minsan. So pwede po siyang sunugin ng way may respect. Okay? Or ibaon. Ibaon. Huwag namang itatapon sa basurahan. Hindi naman po babagay yun. At saka, maaapakan yan, malalakdawan yan. So, mayroon pong proper disposal. Ang pinakamaganda po, kung gusto nyong itapon is, kung masusunog, sunugin muna or i-shred muna. Kung kasi yung iba, madali sanang sabihin kung pwedeng ibaon na lang. Pero alam naman natin, paano yung mga nakatira sa kondo na wala silang bakura na mapapagbaunan. So, Yes. po yan. Basta, ang purpose dito is not like the motive that we have when we dispose of occult materials. Iba po ang motibo doon. Ang motibo doon, pagwawaksi, renunciation. Okay? Samantalang dito, may respect. Because the object, the picture doesn't serve its purpose anymore. Pwede nang bumili ng bago at papabibilisan na lang ulit yung bago. Pero yung luma, properly, with the right motivation, with respect, with reverence, ay ibabaon na lang. Father. So, baon or pagsunog ng may paggalang. Yes. Okay, Father. No specific prayers to be said in disposing, Father? Nothing really. Wala Okay. namang kailangan dasalin. All right. Okay. Next. Sunod ba tayo? Ayan. Father, how can we avoid treating sacramentals as good luck charms? Magandang tanong yan dahil we have such tendency and I should add strong tendency like rosary in your pocket or medal na nakakwintas or rosary dun sa rear view mirror ng car or dun sa malimit siguro 99% ng nabibless kong motor dun sa kable ng motor yung sa brake yata yon ano or clutch ba yon, may makikita ka nakapulupot na rosary. So, yes, salamat, nandun yun. And pag nagbe-bless naman po ako ng sasakyan, kapag may nakita akong rosary or medal or any religious object, bineblessan ko na rin at the same time without the owner knowing it. Pero pag may nakita ako na kung ano-anong pampaswerte, ay, nilalagyan ko na rin ng pangaral na tanggalin nyo yan, ibaon nyo yan, and ganun-ganun. Binibigyan ko ng instruction. So, yes, kasama natin ang mga sacramentals to remind us of God's presence and to remind us to pray to God. Pero hindi siya dapat ituring na nagwo-work on its own. Ibig sabihin, ay kahit hindi ako magdasal, basta may medal ako, okay ako. Or basta may rosary ako, hindi ako maaksidente. Kahit, sabi ko nga, kahit kaskasero pa ako. Mali. Ginawa mong superstition ang sakramental sa halip na turuan kanya ng magdasal at ng mabuting asal. Okay po. Alright, so let's go to... Okay, lahat po ba ng sacramental ay kailangan may exorcism during the blessing or mga specific sacramentals lang applicable ito? Mas magandang meron. Mas magandang meron. Yes, pwedeng nangyayari na nabiblesa na kaagad without prior exorcism. Pero in our experience, 9 years na rin po tayo sa ating Office of Exorcism. And based on what we learned, what we studied, especially during our formation sessions, meron po kasing ganito yan eh. Kung hindi tayo maingat, may mga unscrupulous persons, mayroon pong mga occult practitioners na hahaluan nila ng kanilang produkto ang ating religious articles. Okay. Minsan sasabihin sa amin, binili po namin sa madre, binili po namin sa parish, etc. etc. Pero pag tiningnan mo, talagang anting-anting or talagang not the usual sacramentals that we have. Halimbawa, medal na iba yung itsura
or crucifix na iba yung itsura or rosary na may kung ano-ano na magsususpecha ka tuloy. Well, ini-infiltrate po nila kung minsan. I'm not saying 100% ha, pero may posibilidad na ganon. So how would you know? Hindi natin na nakikita yung mga espiritu. So, katulad na rin ng mga nagtatanong sa amin na pwede po ba kaming gumamit ng ito magandang example din to. Pwede po ba kaming gumamit ng insenso? So ang kasunod na sagot ko, tanong din. Saan binili ang insenso? Sa palengke. Okay. Napablesan? Hindi po. O see, binili sa palengke. Sinong nagbili? Siyempre, tindero, tindera. Saan niya kinuha? Siya ba yung gumawa? O mayroon siyang supplier? So, ang sunod na tanong, sino yung supplier na yun? Hindi natin masasabi. Baka mayroon yung intention. Hindi mo na malalaman yon. Binulungan pala yung object in question, okay? Binulungan or may curse para yung bibili noon na nag-aakala all the while na swerte baga or protection baga ang tatanggapin niya, yun pala curse object yung natangay niya, nabili niya, ipapasok mo ngayon sa bahay mo. So, kuminsan kahit pa yan ay religious objects, religious articles, rosaries, medals, crucifix, mabuti na rin sa kumbaga preemptive, no, yung sabi nga is better than cure, ano, pablesan na muna kaagad bago ninyo ipasok sa bahay for your safety at para sa security na din. Father, follow-up question doon. Kasi meron akong kamag-anak na sabi niya sa akin, nung bata raw siya, may binigay sa kanyang papel na may mga dasal na maganda naman yung dasal. Parang Anima Christi yung dasal, pero shortened version na Latin. Tapos sabi niya, yung dasal, yung paper, binulungan nung nagbigay sa kanya. And then, nung nasa kanya daw yon, hindi raw siya na, kahit ano, hindi siya na aksidente, hindi siya napapahamak, kung kahit na merong may masamang balak sa kanya. And so, iniingatan niya yung papel na iyon. So, is that, probably it's another, it's not, for him, it's considered as a sacramental because it's a prayer na sabi niya parang ano naman si Jesus yung tinatawag eh. So kahit na ganun ba, it is a cursed object? Mag-ingat din tayo sa mga ganyan. Unang-una, natutuwa ako, na-amaze na maraming mga tao, lay people na-appreciate nila yung Latin prayer. Maganda talaga, classical yan, language of the church, sacred language. Yes, totoo. Kaya lang, ang paalaala ko sa inyo is, bakit nyo kayo masyadong magpapaka-abala sa Latin na hindi nyo naman naintindihan, most likely, unless may translation at the other side, opposite side. At hindi nyo rin naman alam kung grammatically correct. At hindi nyo pa-check kung it is adulterated na nangyayari. Again, hindi ito 100%, but this is born out of experience. May nakita na tayo talagang, may mga tao na rin pumunta sa ating opisina na nagsasabing, "Paki-check po ninyo, Father, itong aming prayer. Kasi matagal na po naming dinadasal, memorize na nga eh." Pag tiningnan mo yung Latin, adulterated Latin. Kumbaga, di ba, merong kung mag-English, sabi natin Carabao English. Yes. Parang ganun, Carabao Latin na ginawa pala ng mga espiritista. Pwedeng at the start, akala mo Our Father na tama, pero towards somewhere may isiningit na word na hindi mo rin ma-check nga dahil hindi naman natin alam yung Latin. Yes. Kaya, for your safety, bakit mo hahangarin na dasalin yung hindi mo naintindihan? Nahihirapan ka na ngang magdasal, pinahirap mo pa yung language.
So bakit hindi ka na lang masiyahan dun sa native language or the very least is English kung gusto mo yon. So, kung gusto mo pa rin talaga ng Latin, humingi ka ng tulong o ng guidance, assistance sa iyong parish priest. Yes. Thank you, Father. And Father, may mga questions lang po tayo online mula po kay Norman Narvaez. Good evening po, Father. Paano po i-safe keep and ang holy water, salt, and oil? And pwede po ba ipa-bless ang incense? Na yun ang mention niya kanina. Yes. So, meron po yung lalagyan, pero again, pastoral note. Ang inyo pong oil, holy oil na yan, blessed oil na yan, blessed salt na yan, blessed water na yan, wala po siyang silbi kung nasa container. Di ba sabi natin kanina, efficacy, spiritual efficacy. Meron siyang spiritual na nabisa. Kung ginagamit mo, winiwisik, pwede rin isama sa pagkain, pwede rin. No, nothing wrong about it. Pwede rin i-apply sa katawan, sa anak, sa sumasakit na ulo, why not? Pero may prayer lagi. Okay, may prayer. Okay. Ito pa po. Mula po kay Florina Petro, magandang gabi po. Ask ko lang po kay Father Jojo, paano po yung mga antique collector ng mga religious images? Binibili po nila yon or pinagbibili po? Desecration po ba yon? Salamat po. Tamang pag-usapan din po yung mga antique at isa pa ring issue yung pagbibili at pagbili. Okay, ganito po yan. Dapat una ang bili bago ang bless. Not the other way around. Pag nauna ang bless, bago pinagbili, kasalanan po yan. Ang tawag po dyan, simony. Kasi sa Biblia, mayroong isang tao na ang pangalan ay Simon, katukayo pa naman ni San Pedro, na binalak niyang bilihin yung powers ng mga apostoles. At right there, right on the spot, siya ay namatay, nabuwal. Sinasabi nating itinumba ng Panginoon. Kinuha siya ng Panginoon dahil sa napakalaking kalapastanganan ng isang banal na bagay, ipag-aakalaan mong matatapatan ng salapi. Kaya hindi dapat pinagbibili ang mga banal na bagay. Kung tayo man ay nagpapamisa, hindi po yung pinagbibili ang misa. Yun po ang tawag po doon ay kontribusyon, donasyon, or stipend. Okay? Yung pong pamisa, so wag kayong magsasabing, magkano po ang binyag, magkano po ang kasal, magkano po ang misa. Paano kung sabihin sa inyo ng katikista o ng pare, ay nako, kung sasabihin po namin ang presyo, hindi nyo po kayang, wala pong makakatapat na halaga ng salapi. Sobrang mahal po ng isang misa ni trilyon-trilyon mang dolyar yun, hindi po matatapatan. At hindi po namin pinagbibili ang binyag o ang kasal. Kasi alam nyo na dyan, may mga sabihin na natin hindi ayon sa practices ng Catholics, kaya baka doon mauwi yung usapan. So, nililinaw na kaagad natin na hindi yun bayad at hindi yun pinagbibili. Okay? Kundi abuloy. At anyway, balik tayo dun sa tanong. So, wag ipagbibili ang bagay, ang religious articles o ang sacramentals dahil yan ay nablesa na. Bago kung yan ang negosyo, dapat ibenta muna, bilihan muna bago blessing. Kaya pabili sa pare. Ngayon, isa pang bagay, yung nabanggit natin kanina, what was that? Yung another item ng tanong na yan. Mga antique po. Antique. Na. Well, bigyan po natin ng distinction kasi ako rin po sa Ministry on Prayer and Popular Piety. At 'di ba, kasama nga sa ating popular piety na meron tayong mga altar sa bahay. May mga tinatawag din tayong kamarero, yun po yung mga nagbibihis ng mga santo. At ibang usapan po, kung ang santo ninyo, well, antique kung antique, nothing wrong about it. And it's precious as we know. It's even expensive. Okay? Pero kung ang purpose po ng pagkolekta ninyo ng santo ay para sa negosyo, hindi po debosyon yun. Okay? Okay. May nagko-kolekta naman ng antique for the sake of collecting. I don't think there's
there's something religious about it. I even doubt, no? But I cannot judge, of course. Malay mo talagang natutuwa lang siya na antique pero nagdadasal naman siya at nagpapakabuti. At Yes. sinusunod niya yung debosyon, yung atas ng debosyon sa kanya. That's good. Pero yung, ay, gusto ko lang magkaroon ng antique para may maipagmayabang ako sa aking mga kaibigan. Gusto ko lang magkaroon ng antique para masabing ako yung greatest collector for cultural sake. Naging cultural na, hindi na religious. At sabi nga nung sa isang meme sa Facebook, I don't know kung nakita niyo yun, iba yung mahilig sa mga imahen to the point na nagiging addiction na niya yung pagkukolekta ng imahen. Pero walang kinalaman talaga sa kanyang pananampalataya dahil hindi naman niya binabago ang buhay niya para sundin ang Diyos, kundi ang kanya is treasure, collection of treasure. Yung sabi nating hoarding of the materials. Okay? Okay. Father, kapag po ba may binigyan kayo ng blessed sacramental, need po ba na ipa-bless ulit ito nung nakatanggap? Wala pong problema kung ipa-bless ulit. Katulad din ng kung minsan may nagpapa-bless ulit ng bahay, nagpapa-bless ulit ng car. There's nothing wrong about it. Okay. Now, Father, kung magulang ang nagbigay ng sacramental sa anak, yung efficacy ba nito ay nakadepende sa pinagbigyan ng bata or anak or doon sa nagbigay na magulang? Maganda pong tanong yan. Pareho po kailangan silang nagdadasal. Dahil sabi nga natin, kanina, by definition, ang efficacy, ang bisa ng sacramental through the prayer of the church. Pag sinabi namang church, hindi lang si inay, hindi lang si anak. Kaya nga ang napakaganda, tamang-tama, FQT, family quality time. Ang family, hindi lang si tatay, hindi lang si inay, kasama si anak. Pag si pinagsama-sama, inay plus tatay plus anak, di ba tawag natin basic community or church in miniature. So pag nagdasal lahat yon ang beauty ng sacramentals. Ah, Okay, thank you, Father. thank you, Father. Ito, Father, coming po ulit sa online. Um, Father, good evening po. This is Sam Evangelista po. Father, ang head po ba ng isang department or office, may authority po ba to bless for protection sa kanilang office before mag-start ang session using holy water and exercise blessed oil? Si Attorney Lindang ko po kasi gusto niya po magpa-bless muna ng prayer for protection para daw gumanda ang flow ng session or meeting, lalo na raw po pag seryoso talaga ang pinag-uusapan and hindi daw po mauwi sa mga samaan ng loob or anything bad and pwedeng maka-infiltrate ang evil. Thank you po. Kung titingnan mo, Sam, napakaganda ng tanong. Kung titingnan mo, it's very laudable. Ibig sabihin, kapuri-puri naman talaga yung idea na yon. Kaya lang, gusto ko yung sagot ko talagang, sabi nga, scientific. Gusto ko talagang may basis at talagang sabihin nating tumatalab at gagana, kumbaga sa makinarya. So, ang tanong kasi dyan, kung ang pinag-uusapan nating leadership ay korporasyon, Mhm. at ang tanong doon is, parang ako ngayon ang magtatanong, anong spiritual authority meron? Si manager? Si supervisor? Si director? Anong? Hindi katulad ng bakit si tatay ay pwedeng mag-bless ng kanyang bahay at ng kanyang anak. Kasi may spiritual authority si tatay at si inay over sa kanyang mga anak. Pero paano magkakaroon ng spiritual authority ang isang na-appoint or na-elect na halimbawa chairman ng board of trustees, for example? Yun lang akong baga, kahit ako nagtatanong din ako sa tanong na yon. Kaya hindi ko sinasagot ng direkta na yes, pwede. Dahil doon ako nagbabank sa kaalaman ko, hindi sa kuro-kuro ko. Ayaw ko magbigay ng kuro-kuro. Mamaya naman pala, useless din pala or baka harmful. So, hindi ako makapagbigay ng um, categorical na at siguradong sagot dyan.
Kasi nagiging maingat, dapat ding maingat na lang tayo sa pag-uusap na ito dahil tulad ng sinabi na rin ng tanong, paano kung mapapasok o papasukin ng demonyo ang opisina nyo or ang korporasyon nyo? So, but this is what I know. Yung may-ari ng korporasyon, meron siyang spiritual authority being the owner. So halimbawa, nakatira ka sa isang apartment. Yes, ikaw yung tenant man tawag doon, ano, Yes. ikaw yung nakatira. Pero kung hindi ikaw yung owner, tenant ka nga kasi, ang dapat mag-bless doon sa pinto na yon, sa legal na yon, yung may-ari. Siya yung may spiritual authority. So nakita nyo na hindi pala ganun kasimple yon. Yes. Kaya Pero dapat Father, ingat at dapat magandang pag-usapan yan. Okay. follow up lang po. Ang parang specific kasi yung question to pag halimbawa may meeting sila or may session sila. Can the highest person in authority prayer siguro to bless tapos magwisik ng holy waters? Is that something that can be done? That's what we are belaboring. Yun Mhm. nga yung pinagsisikapan nating sagutin. Na, Mhm. ang tanong ko kasi, yes, pwede. Ang ganda nga eh. Kaya lang, as to efficacy, eh, meron akong second thought na, okay, spiritually pwede. Dasal naman, wala namang problema doon. Pero yung nag-bless ka, medyo ibang aksyon na yon. Halimbawa, doon sa pinag-uusapan nating meeting na Yes. si bossing mo, okay? Meron pala doong maligno. Ito na, gawin na natin, lagyan na natin ng ganung konteksto. Like, may nagpa-bless sa akin na isang hotel without mentioning where and what's the name. May isa dong table. Board meeting doon ginaganap. Na tuwing may taong dadaan lang sa gilid lang ng table, may sumasakal sa kanya. So, pinahirap ko yung tanong, lalo kong kinontextualize. Kung magbe-bless ba si president ng korporasyon o ng hotel, mawawala ba yung demonyo? At kung mawawala yung demonyo, hindi ba siya re-resbakan? Hindi ba siya mariretaliate? At yung mga kamiting niya, nakita nyo ngayon yung konteksto kung bakit ang hirap sagutin ng tanong na yon. Pero yung bless us, O Lord, okay. Lord, bless our members, our etc., these people around me. Okay. Pero gumamit ng holy water, nag-bless sa paligid. Teka muna. Hindi ko Okay. sinasabing okay kayo dyan. Okay. Pero Father, halimbawa, may holy water font. Pagpasok ng boardroom, pwedeng mag-dip ang bawat isa at mag-sign of the cross to bless themselves. Okay lang yun. Yun ang sigurado. Yun ang maganda. That's a good practice. That's a good question. Yes, thank you, Father. Thank you. Father, ito pa po from Aaron Gabriel Clemente. Good evening po, Father. I would like to ask po if pwede po isuot ang rosary. Yes, why not? I even saw a bishop wearing it, doing it. Myself, I haven't tried it. Meron nga dyan buksingero dati, Katoliko. Ang gandang-ganda. Ngayon, ewan. Pero ang ganda na yan. But again, isusuot mo siya, hindi kwintas lang na hindi mo naman dinadasal. Yes. Babalik ako dun sa andyan yan para magdasal ka. Dasalin mo. Tapos ito pa po from Edith Tibay. Pwede pa po bang gawin ang Epiphany blessing sa mga bahay na di pa na-bless ng Epiphany blessing? Tapos na. Ang Epiphany ay once a year lang. And sa Vespers, ibig sabihin, the Bisperas hanggang that very day, yun ang Epiphany. But may narinig ako kasi medyo hindi naman napaka-delicate na issue ito, na within that week, bago yung, ano ba pagkatapos ng Epiphany, Baptism of the Lord, no? So within that week ay pwede pa. Yun ay narinig ko, yun ay opinion. So
Hindi naman ako eksperto sa ganitong particular na issue, but sabi ko naman, hindi naman nga delicate yung issue, kaya I think pwede naman. Pero any other time of the year, parang hindi na siya it's not a sound practice na. Halimbawa ngayon, ordinary time na, maggagawa pa ako ng Epiphany. Parang talagang masyadong huli na yun. Ako Kwaresma na. Ito pa po, Father. Magiging blessed ba ang isang object kapag nilubog o kaya winisikan ng holy water ng isang layperson? Maganda na naman yung tanong. Salamat na naman. Talagang lahat ng tanong natin, bullseye. Ano? Actually, speaking of blessing ng layperson, di ba nakakapag-bless ang mga lay minister? At na-experience nyo na hindi available si Father, may beblessan na patay, bago ilibing, wala si Father, may retreat, for example, wala lahat ng pare, lay minister. Or bahay mo, Father of the house can do that. Kaya po dun sa ating aklat na i-adya mo kami, meron po ditong panalangin kung gusto mong basbasan ang iyong bahay at walang available na pare. Meron Yes. po. Pwede. But isang bagay na kaya ko nagustuhan yung tanong, medyo nag-slip my mind. Another important thing na gusto kong i-bring out tungkol dyan sa pagbibless. Yes, pwedeng mag-bless ang lay person, pero syempre, iba pa rin ang pakiramdam natin. Alam natin, kapag pare ang nag-bless, di ba? Meron naman tayong ganung feeling. Nabanggit ko na kanina na yung sacramentals ay ginagamit ng may pagdarasal at ganun din naman ang pagbibless na ginagawa mo ng may pagdarasal. Ganito, yon naalala ko na. Meron kasing hindi kontento. Ano ibig sabihin ng hindi kontento? Ganito yon. Nag-bless ako sa mga bata kasi Santo Niño. Or nag-bless ako sa mga mother kasi Mother's Day. Ang dami-dami, 40 katao. Sasabihin nung isa, hindi ako tinamaan. Hindi ako nabasa. Parang hindi ako nawisikan. O may yung krong palaspas. Hindi natamaan ng holy water. O ikaw mismo, hindi ka natamaan. O, na-bless ka ba o hindi? Palagay mo. Okay. Sa akin, yes, na-bless pa din. Bless ka kasi ganito po yan. Sana maintindihan natin at sana ma-absorb natin ng very sound po ito. Ang blessing, wala talaga dun sa tubig na tumama sa'yo o hindi tumama sa'yo. Ang blessing, nandun kay Father na nag-i-intensyon na, Lord, in my mind and in my heart, I bless these people, you bless them. With or without holy water, na-bless kayo. Yes. Ayan. Father, ano po, from Vicky Clemente, good evening po. Pwede po ba ng isang ordinary person na marunong magdasal ay merong karapatan or authority na magbinyag ng sanggol? Sino man ay pwede kung ang bata ay nasa danger of death, okay? Nasa panganib ang buhay, naghihingalo, okay? Sabi nga natin, malubha, okay? Basta tamang pamamaraan o tamang formula. So, i-demonstrate ko. So, halimbawa, holy water ito o anumang tubig. Sasabihin mo yung pangalan. Let's say, Juan, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi plural, ikaw ay binibinyagan namin, mali na yon, invalid na yon. Okay. Tindagan mo, sa ngalan ng simbahan, sa ngalan ng Diyos, ikaw ay wala. Dapat talagang purely yung i-demonstrate ko sa inyo. And that's the Trinitarian formula. Trinitarian formula. Okay. Yan. Thank you, Mother. Dami na namang knowledge. Okay. Yan na. Natutunan natin for tonight. Maraming salamat muli, Father. Father, any parting words before you give us your final blessing po? Again, napakahalaga ng sacraments.
Hindi po mapapantayan yan. Kaya ang dami-dami nyo man sacramentals, nagpapabless man kayo ng nagpapabless. Kung hindi naman kayo nangungumpisal, sakramento yon. Kung hindi naman kayo nagsisimba at nangungumunyon, sakramento yon. Napakalaki ng nawala sa inyo. Kumbaga, nagtsatsaga kayo dun sa barya-barya. Wala sa inyo yung bulto-bulto ng biyaya na doon naman ninyo matatanggap. Kasi ang mga sakramento, they have power to give grace. Okay? Dahil ang nagtatag talaga niyan ay si Kristo. Pero, dahil ang topic naman natin ngayon ay sacramental, napakahalaga rin naman na meron kayo niyan sa inyong personal na buhay o sa inyong bahay o kung saan man kayo naroroon. Dahil nakita natin na mayroon siyang kanyang bisa na espiritual, kailangan lamang laging nagdarasal at sasamahan siya ng dasal. Hindi siya ituturing na may kapangyarihan sa sarili niya by itself, na parang nagiging superstition o nagiging anting-anting. Kundi nasa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos at tamang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Amen. Ayan, thank Final you. blessing, Father. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, thank you po, Thank you, Father. Jojo. Salamat din. Thank you Salamat din everyone po sa inyong for lahat. watching. Maraming salamat po sa lahat. Thank you po. Good night. Good night.